Ang SM Prime Holdings Incorporated, SM Prime, ay namumuhunan ng mahigit 6 na bilyong piso para muling i-develop ang SM Harrison Plaza sa dating Harrison Plaza Complex sa Maynila, kung saan ang flagship mall ay nakatakdang magbukas sa 2027. Kasalukuyang tuloy-tuloy at puspusan ang paggawa kung saan ang istruktura ay naiulat na pumalo na sa ikatlong palapag, third level. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyekto ay bahagi ng 150 bilyong pesos small investment program ng SM Prime para sa 2026 hanggang 2030, na kinabibilangan ng malaking redevelopment ng 16 na umiiral na malls at ang pagtatayo ng 12 hanggang 15 bagong lifestyle malls. Binuksan ang Harrison Plaza noong 1976 bilang unang one-stop shopping mall sa bansa. Kapag nakumpleto na, ang SM Harrison Plaza ay magkakaroon ng tinatayang kabuoang lawak ng palapag na higit sa 200,000 metro kwadrado, maihahambing sa mga flagship development tulad ng SM City Davao at SM City Clark. Isasama sa pagunlad ang mga elemento ng arkitektura na inspirasyon ng kalikasan kasama ng mga bukas na layout, mga espasyo sa komunidad at mga green places na idinisenyo upang suportahan ang mga aktibidad sa kultura at panlipunan, sabi ni Steven T. Tan, presidente ng SM Supermalls. Dinagdag niya na ang SM Harrison Plaza ay makadagdag sa kasalukuyang mall portfolio ng SM Prime sa pamamagitan ng pagpapalalim ng footprint nito sa cultural at entertainment district ng Maynila. Inaasahang gagana ang development bilang isang mixed-use retail at lifestyle hub, na magpapalawak ng abot ng kumpanya sa mga manggagawa sa opisina, residente at mag-aaral sa buong Malate at Ermita. Ang SM Harrison Plaza ay nakikita rin bilang isang draw para sa parehong mga dayuhan at lokal na turista, dahil sa kalapitan nito sa ilang mga hotel at kalapit na atraksyon tulad ng Manila Zoo, Rizal Memorial Sports Complex, Cultural Center of the Philippines Complex, at Manila Bay. Balansehin ng pinaghalong tenant nito ang mga pandaigdigang tatak sa mga lokal na retailer, na sumasalamin sa karakter ni Malate. Inaasahan ni Tan na ang proyekto ay bubuo ng libu-libong trabaho sa panahon ng konstruksyon at pangmatagalang operasyon at makatutulong sa mas malawak na urban renewal sa sentro ng lungsod ng Maynila. Ang 150 billion peso small investment program para sa 2026 hanggang 2030 ay ang dambuhalang plano ng SM Prime Holdings Incorporated upang gawing mas moderno, makakalikasan, at digital ang kanilang mga shopping mall sa Pilipinas. Layunin ng programang ito na magtayo ng mga bagong lifestyle malls, at isailalim sa malawakang redevelopments ang mga kasalukuyang sikat na SM Supermalls. Hahatiin ang dambuhalang pondo sa dalawang pangunahing aspeto, 50% para sa bagong konstruksyon, gagamitin sa pagtatayo ng 12 hanggang 15 bagong lifestyle malls. Ang 50% para sa redevelopment, gagamitin upang baguhin at i-upgrade ang 16 na kasalukuyang mall para maging mas future-ready. Plano ng kumpanya na magbukas ng isang malaking flagship mall bawat taon sa mga estratehikong lokasyon, ngayong taon SM Santa Rosa, Yulo, San Nuvali at SM Malolos sa Bulacan. Sa susunod na taon malawakang pagbuhay at redevelopment sa makasaysayang SM Harrison Plaza sa Maynila, na may pondong 6 na bilyon pesos. Sa 2028 karagdagang pag-usad ng mga flagship projects tulad ng buong transformasyon ng SM Malolos, at 2029, SM Cavite Flagship Project. Sa 2030 SM Pasay Flagship Project, kaakibat ang mga reklamasyon at bagong itatayong distrito, patutok ang disenyo sa mas maraming,
open spaces, natural na liwanag, at mga halaman upang maging sentro ng komunidad, people-centered, sa halip na simpleng bilihan lamang. Pagpapahusay sa teknolohiya sa loob ng mall para sa mas madaling nabigasyon, parking, at transaksyon ng mga mamimili, kasunod ng natapos na upgrade sa SM Mall of Asia at ang kasalukuyang ₱9 na bilyong pagbabago sa SM Mega Mall, isusunod din sa huling bahagi ng dekada ang SM City North EDSA. Target ng SM Supermalls na tuluyang gumamit ng 100% clean energy bago sumapit ang taong 2030, sa kasalukuyan, mahigit 50 mall na ang mayroong mga rooftop solar panel at mas paiigtingin pa ang pag-recycle ng tubig sa lahat ng kanilang sangay. Ang SM City North EDSA ang kauna-unahang mall sa Pilipinas na gumamit ng solar-powered energy noong 2014, mayroon itong mahigit 7,680 solar panel sa may 2.07 ektaryang bubong ng car park nito, na nagbibigay ng hanggang 1.5 megawatt na kuryente at nagpapatunay ng pangako ng SM Prime Holdings, Incorporated sa Net Zero 2040. Inilunsad noong November 2014 sa pakikipagtulungan ng Solar Philippines, may kapasidad itong 1.5 megawatt peak capacity na nagsusupply ng hanggang 5% sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kuryente ng mall. Ang nakukuha nitong energy ay ginagamit upang patakbuhin ang mga pangunahing pasilidad ng mall tulad ng mga ilaw, lighting fixtures, 59 na escalator, at 20 elevator. Ang 1.5 megawatt peak na lakas ng kuryente ay katumbas ng konsumo ng humigit kumulang 2,000 tahanan sa Pilipinas. Noong inilunsad ito, tinagurian itong isa sa pinakamalaking solar-powered mall rooftop installation sa buong mundo. Dahil dito, naging kilala ang SM City North EDSA bilang isa sa mga pinakamalaking solar-powered mall sa buong mundo noong panahon ng pagkakagawa nito. Sa pamamagitan ng roadmap na ito, layunin ng grupo na mapalago ang kanilang ari-arian patungong 115 malls sa buong bansa sa taong 2030, upang maserbisyuhan ang lumalaking lokal na ekonomiya.